Japan, mukhang nanggigigil na po din sa China, mga kapatid. Pakinggan po natin kung ano po ang ulat ng GMA, saka tayo magkomento, mga bossing. Gigil na din sa China, sa kabulastugan ng China ho, mga kababayan. Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa mga tinalakay sa ginanap na Atras natin konti, ha? O, yan. Uy, diba? O, atras natin konti. O, game. kasama ang ilang detalye ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa mga tinalakay sa ginanap na 2+2 ministerial meeting sa bansa. Yan. Tinutukan yan live ni JP Soriano. JP. At Emil, mga kapuso, matapos nga ang makasaysayang 2+2 ministerial meeting na yan, ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na sa pinakamataas na antas na ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa gitna po ito ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayan. Japan at Pilipinas, ano daw po yung pinagkakaintindihan na po ng Japan at Pilipinas ngayon? Sa pinakamataas na antas na po ng depensa. Kumbaga, ano man mangyari, nandyan ang Japan para sa atin, mga kababayan. Bago ang 2+2 ministerial meetings ng Japan at Pilipinas, magkahiwalay munang nagpulong ang mga defense at foreign ministers ng Japan at Pilipinas. Tumagal ang pulong ng mahigit 2 oras. Marami sa mga detalye ng RAA pinlansya sa 2+2 meetings ngayon. Nobyembre pa noong 1 taon nang inumpisahan ang negosasyon. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na ituloy at palakasin pa ang maritime at air domain awareness kasama ang mga like-minded countries. Ide-develop din ang defense capabilities at ang pag-promote sa interoperability ng AFP at ng Japan Self-Defense Forces sa pamamagitan ng mga exercises at kooperasyon. Siguro sasabihin ng mga DDS dito, bakit nakikialam ang Japan? Bakit nakikisali ang Japan? Paano po, mga kababayan, mga DDS lang po yata ang hindi nakakapansin nung pambubuli na ginagawa ho ng mga Chinese. Ano ho? Kasi mga ano nila yan, mga boss nila yan eh. Mga idol nila yung mga Chinese na yan, mga kababayan eh. Oh. Sa pamamagitan ng defense equipments at bagong teknolohiya. Dahil sa RAA at 2+2 meetings, maituturing na raw na nasa pinakamataas na antas ang alyansa ngayon ng Japan at Pilipinas. The RAA brings our defense partnership to an unprecedented height. We also explored other measures to enhance and coordinate our defense and security policies. Si Japanese Defense Minister Kihara Minoru, tinawag na groundbreaking ang kasunduan sabay garantiya sa mas malakas na suporta sa Pilipinas pagdating sa mga makabagong gamit gaya raw ng mga Japan-made air surveillance. Nako, baka ipahiram pa sa atin yan, ano, mga kababayan. Lalong-lalo na po, nagsasanay ang ating mga Air Force. Doon po sa Australia, mga kababayan, nagsasanay gumamit ng mga advanced technology po, mga kababayan, na mga fighter jet. Sabi po nung nagbalita. Ito po ay walang kinalaman sa West Philippine Sea. Sabi lang yun, mga bossing. Pero deep inside, ako po ay naniniwala na yung mga, although 2 years nang nakaraan, mga bossing, o 2 years nang nakalipas, simula nang maumpisahan po yan. Pero siyempre, pabor po sa atin yan, mga Pilipino, para po depensahan ang ating, siyempre, depensahan ang ating teritoryo po, na hindi na depensahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil kinabahan po sa China. O, tuloy. Radars. Sabi rin ni Minister Kihara, labis na nababahala ang Japan sa mga paulit-ulit daw na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Gigil na itong mga to, mga kababayan eh. Siguro nagtitimpi lang po eh. Ano po? Nagtitimpi lang po ito. Oh. Delikado anya at labag sa international law. Si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko naman sinabing asahang titindi pa ang pagkakaisa ng Japan at Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng defense cooperation.
Ayon kay Secretary Teodoro, pareho lang ito halos sa VFA na meron ang Pilipinas sa Amerika at Australia maliban sa ilang probisyon. Kabilang Yung BFA, yung Balikatan Force Agreement, mga kababayan. Ako, mas madami na po ang kumakampi sa atin. Ang hindi na lang po kumakampi, no, at ang hindi na lang po pabor sa pagtindig ng Pangulo dito sa usaping West Philippine Sea, mga kababayan, yung mga DDS. Yung mga DDS, no, na patuloy na ang pagbatiko sa ating presidente at patuloy na sinisira ang presidente kesyo daw po itinutulak na lang po tayo sa digmaan ng ating presidente. Tinatakot po ang mamamayang Pilipino. Pero sa labas po ng bansa, mga kababayan, nako, parami po ng parami ang bansa na sumusuporta sa atin, mga kababayan. Chef Henry Nabu, shoutout sa iyo. Sabi ni Champ Oleb sa mga DDS, mag-migrate na lang kayo. Mga DDS, dagdag sila. Dagdag sila sa mga raming Chinese na walang trabaho sa mainland. Oo nga. 'Di ba yung barko nila, yung malaking barko nila, sakay na. DDS, sakay na. Sama na kayo dun. 'Di ba? Baka pabigat na lang kayo sa Pilipinas, kaka-rally, puro mautog. Baka pabigat na lang kayo sa Pilipinas. lang sa pareho ay kung sino ang may jurisdiction sa isang sundalo ng Japan Self-Defense Force man o sundalong Pilipino sakaling masangkot sa isang krimen sa Pilipinas man o sa Japan. Ayon sa RAA, batas ng bansa kung saan nangyari ang krimen ang paiiralin at siya rin ang may jurisdiction sa sundalo. It's just tailored to conform to the requirements of the domestic law of each country. That is the only difference. In essence, everything remains the same. It allows the interoperability between the armed forces of the Philippines and the Japanese self-defense forces, both here and in Japan. Ang Japan, meron na ring RAA sa Australia at Britain. Dahil sa kasunduan, tinanong ang gobyerno ng Pilipinas kung posible rin bang magkaroon ang Japan at Pilipinas ng Mutual Defense Treaty at pagpapahintulot ng EDCA sites para sa Japan sa Pilipinas. Sabi ng DFA, wala pa ito sa usapan ngayon. I think whether we will need to expand it to cover other areas or not will really depend on how the situation. Pero nakikita ko dyan, mga kababayan, papunta ho dun yan. At Emil, mga kapuso, kabilang nga po sa mga napagkasunduan sa meeting na yan ay ang pangako ng Japan ng agarang pag-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ships sa Pilipinas na galing Japan na bahagi po ng tinatawag na ODA. At yan Malamang ang ibabalita po ng mga DDS dito, ayan na, parating na yung mga pang-digmaan na barko. Parating na yung mga pandigmaan na mga sasakyang panghimpapawid. Talagang ang Pangulo natin tinutulak tayo na magkaroon ng digmaan. Expect nyo na po yan, mga bossing. Expect nyo na po yan. Pero sila lang po ang kalaban ng Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas para ho sa pagtindig sa West Philippine Sea. Pero ho yung mga kapitbahay nating mga bansa, pati po UK, mga bossing, nakasuporta po sa atin.